Via Zoom ang Chief ng LTO, si Asik Marcos pa rin, Lacanilao. Asik, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry. Magandang umaga, Ka Tunying. At magandang umaga sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Nasa opisina na ba kayo, Asik? Opo, nandito na po. Galing pa kayong Batangas, di ba? Batanggenyo si Asik. Opo, pero hindi po. Pero ngayon po, galing lang ako sa Manila. At may inuupahan akong bahay sa Manila. So, doon lang ako nang galing. Kaya wala akong ginagawa sa bahay, kaya kailangan maagang pumasok na lang. Parang pinasisiklaban nyo si BBM Dahil sabi ni iba si BBM ang agang pumunta ngayon sa mga event. dapat lang naman talaga bilang ikaw yung nasa baba. Kung yung ganun ang ginagawa ng mga bossing mo, ikaw leadership by example. Ayun, Okay, may balita raw kayo sa mga mag-expired ang lisensya na walang pambayad, walang pamparenew. Opo, may magandang balita po tayo. Naglabas po ng memo ang DOTR, si Secretary Giovanni Lopez. Ito po ay may direktiba ng ating Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay kasi tayo ngayon ay nasa isang krisis sa langis. Alam naman po natin na marami po tayong mga kababayan na medyo hirap ang sitwasyon ngayon. Kaya po itong memo na to ay nagbibigay po ng extension doon po sa mga lisensya at mga registration ng sasakyan na magi-expire nitong Abril. Binibigyan po ng 3 buwan na extension kung sila po ay magi-expire ngayong Abril para naman po medyo makaipon sila at makagalaw sila ng ayos at makapagrehistro. Ito po kasi karamihan po ng mga kababayan natin na medyo nahihirapan sila dahil nga po sa sitwasyon, sa taas po ng langis ngayon, ng gasolina, krudo. Yun po yung naging tulong din naman, tugon po namin ng DOTR, LTO, sa ating mga kababayan. So, ang ibig ko po sabihin, meron pong extension of validity of registration, driver's license, conductor's license, student permit na magi-expire po ng April 2026. So, meron pong 3 months yan. So, yung mga kababayan nating hirap, hindi po kayo mape-penalty, pwede nyo pong gamitin yan 3 months. Lalong-lalo na yung mga nagbabiyahe ng mga pampubliko, yun pong mga nagbabiyahe ng mga pangunahing produkto natin, agrikultura, malaking tulong po sa kanila yan. Katulad nun Asik, yung iba pong mga kababayan natin big deal sa lisensya muna. Big deal sa kanila yung yung lisensya. Magkano na po ba bayad ngayon sa pagre-renew ng lisensya? Renewal naman po ng driver's license, yung card is 585 pesos. So usually meron din naman yung medical, magbabayad lang din doon sa medical. Renewal wala pong masyadong kagaya kami sa mga yung Love for All na programa ng ating unang ginang, wala pong binabayaran doon ang mga kababayan natin, yung mga pumupunta doon na nagre-renew. Nagbibigay po kami libre. Pero kapag po naman sila nasa ibang lugar, pupunta sila sa LTO, usually ang binabayaran dyan yung card lang which is 585 pesos. Pero lang po yung medical kasi labas po sa amin sa LTO yun. Pero ito po ay para sa buwan lang, yung mga expiring sa buwan ng April. 3 months ang extension. Opo, 3 months po ito, magsa-start po ngayong Abril. April, May, so kung June, July. ang kanilang lisensya po nila ay magi-expire ngayong April 2026, or ang kanilang registration ng sasakyan, meron po silang 3 buwan. Wala pong penalty yon. Pwede po silang pwede nilang valid po yan ng 3 months. After 3 months, tsaka nila pwedeng i-renew. Nasa sa kanila po yan. Option po nila. Pati ho sa non-appearance asset applicable yan. May non-appearance pa ba? May non-appearance pa ba? Bawal po yun. Sa totoo lang po, Ka Jerry, dire-diretso po yung operation namin dyan. Ang nakakalungkot, minsan meron talaga mga opisina
na nagkakaroon ng ganyan, kagaya nga po ng mga nagkaroon ng operation. Kahapon po nagkaroon ng operation, kaya kami nagpapasalamat din sa NBI kasi talagang puspusan din yung tulong. Kaya ito po yung sinasabi kong tulungan ng bawat ahensya ng gobyerno. Kailangan talaga kung seryoso tayong i-reform. Oo. Tama po yun. Meron, yung iba ho kasi kaya nahuhulog sa ganyang Non-appearance, fixer. sa mga fixer. Kasi nga yung hirap ng pagre-renew, pagpaparehistro. Napadali niyo na ho ba yan? Meron na ba kayong mga improvement na nagawa, ASEC? Opo, actually sa pagpaparehistro po, hindi na po kagaya nung araw na talagang ang haba po nung yung pag-check lang nila, ang haba po nung oras. So yung mga kababayan po natin nawawala ng pasensya, kaya po nagkakaroon ng problemang ganyan. Minsan naman po, Ka Jerry, hindi nila alam yung prosesong gagawin. So meron, nakikipag-usap sila ng tao sa labas. Ayun, oo. Kaya yun. Kaya ang ginawa ko po, sinasuggest ko nga po sa mga kababayan natin, meron tayong help desk sa mga bawat LTO. Doon po sila magtanong kasi ituturo po nun kung saan sila dapat pumunta, kung anong window sila dapat pumunta, ano yung proseso, para po hindi po sila nabibiktima nitong mga fixer na to. Kasi bawal po talaga yan. At walang bayad doon sa mga help desk na yan, ano, ASEC? Wala Help po, nga, eh. wala po. Opo, wala pong bayad Pero po wala doon. namang Kaya masama, po, wala namang masama kung mag-aabot ka. Halimbawa, kakamayan mo na, ay, salamat po, oh. Pagkamay no ganun, pag ganun, may nakaipit sa loob na ganun. Bawal yun. Bawal ho ba yun? po yun eh. Ay, bawal Opo, din pala yun. Hindi po namin pinahihintulutan yung mga ganyan at talaga pong syempre kahit na kusang loob po nilang gawin yon ay talaga pong pinagbabawal po yun kasi yun po yung pinagsisimulan po na talaga ng korupsyon, lalong-lalo na kapag yung tao ay nakatanggap ng mga ganyan. Bawal po. Pagka talaga maganda yung serbisyo, kumbatsero, yung ba, hindi ka na hindi mo na kailangan ng tulak fixer, ng fixer. Bakit ka pa maghahanap ng fixer? Kapag Diba? madali. Tulad kapag nito, maayos yung meron po sistema. tayong kasama po natin dito. Si Yuel ba to? Si Yuel po dito ay may karanasan sa help desk. Ayan. Sabi po nung aming kasama dito si Yuel Reyes, malaking tulong yung help desk. Maganda pa yung naka-assign. Tingnan mo na yan. Kaya pala. Yun po yung target namin para maingganyo yung ating mga kababayan. Siyempre kapag ka po kaaya-aya yung nakikita nila doon at mabait, madaling tumulong, mas hindi sila takot magtanong. Pero kung masungit at saka mukhang hindi naliligo ay talaga. Mukhang principal. Mawala ng gana. Pero kung iyan po ay kaaya-aya at lalong-lalo na may kagandahan ay talagang maiinggan yung mga kababayan natin na humingi ng tulong. Sa rehistro, ASEC, ba't magkakaiba? Minsan, sa mga sasakyan, pare-pareho naman ang klase na sedan, pero bakit magkakaiba ang binabayaran sa rehistro, pati sa renewal? Ano po kasi yan, yung MVUC, Ka Jerry. Siyempre, meron pong iba, yung heavy, minsan yung mga luxury vehicle, mas mataas po talaga yung kanilang binabayaran. Makikita po yung MVUC ng sasakyan nila. Pero yung mga ordinaryo naman po, walang ipoproblemahin yung mga kababayan natin. Average lang po yun kung ano yung binabayaran ng regular. So nakabase ang sa presyo o sa bigat, sa laki ng sasakyan yung binabayaran. Opo, yung MVUC niya po. Tama po kayo. Opo. Yung pala yun. Isa pa, Asek, nandyan din lang kayo. Ano na ba nangyari doon sa MBIS, yung Motor Vehicle Inspection System ba yung tawag? Yung kapalit sana nung simpleng smoke emission lang. Opo. Tumatakbo po yan na Katunying. In fact, marami po yan nationwide, marami po tayo niyan. Kasi yan ang maganda po diyan na nakikita yung roadworthy nung sasakyan. Kasi wag natin isantabi na talagang may mga sasakyan po talaga na talagang minsan hindi na roadworthy, akala natin okay pa sa labas pero yung pala suspension niya wala na sa ayos.
yung mga gulong niya wala sa ayos, kaya nagkakaroon ng mga aksidente. Kaya yung MVIS, napakaganda po, lalo na yung mga na-check natin na dumadaan po sa proseso na yon. Kaya kami po sa LTO na sinusuportahan po namin yung mga ganyan. Kaya alam po ang nangyayari, parang naging optional siya, Asek. Ganun ba? Sa mga magre-rehistro? Opo sa ngayon po kasi option po siya kasi meron pa rin naman po tayo yung yung emission, yung private emission testing centers, meron pa rin po 'yan. Pero eventually naman po sa totoo lang ang mas may kabubuti ng ating mga kababayan yung talagang nai-inspect po yung kanilang roadworthy inspection na kinokonduct po dito sa MVIS. Palagay ko mas tatangkilikin yung MBIS. Number one, kung mas marami na siya, kung marami na. At pangalawa, yung presyo ay hindi naman malayo dun sa smoke emission. Maganda nga yun eh. Yung, tama kayo, no? Hindi lang simpleng check-up eh. Kumbaga sa tao, hindi yung dinutdut ko lang ng doktor. Ito talagang general check-up ang mangyayari, no? Opo, kasi po yung pong emission ay yun lang ay sa emission. Although maganda rin naman yun, pero emission lang. Hindi po kagaya ng MVIS. Oo, MVIS, lahat po eh. From your taillight to your suspension, brakes, sa gulong. Lahat po ng gulong, lahat po ng makikita natin kasi talagang yan po yung pinagsisimulan po ng mga aksidente. Kaya yung safety po ng ating mga kababayan ang importante dyan. May pahabol lang ho dito, Asek, mga nag-aalala. Opo. Paano raw ho kung yung expired ang license ma-involve sa accident? Valid po 'yan. Wag po silang mag-alala kung halimbawa nag-expire po yung light driver's license nila April. Binigyan ngayon po may 3 months tayo na aksidente ng May. Wala pong problema 'yon. Valid po 'yon. Legal po 'yon. Kaya po naglabas po kami ng memo ang DOTR Secretary Giovanni Lopez para maging valid, legal yung kanilang mga lisensya at registration. Ito po yung tugon ng DOTR at ang LTO para po dun sa crisis natin ngayon. Opo. Asek, maraming salamat po. Asek po. Marcos pa rin. Maraming salamat po. Thank you. Mabuhay po Salamat kayo. Thank you po. Thank you. Ang chief ng LTO.